I'm just so humbled to be here. Marami pong salamat kay Pastor Alex for sharing the pulpit with me. Alam niyo po, I'm just really a human being who is flawed like you, a sinner who is saved by the grace of God through Jesus Christ. At ngayon nga po, sabi po niya, ang topic po natin ay tungkol at first off, alam niyo po, nag-pray po ako. I think nasabi na to kung hindi po kahapon or everyday nga po nandiyan ang church. Sabi ko, kasi sinabi na po niya, ako po ang magtuturo. Lord, sana it's a full. So can you look around? Praise God, it's a full house. Amen? Alam niyo po kung ano po ang naisip ko doon? You know what it means? Ibig po sabihin, kailangan niyo po ang mensahe na ito. Okay, ako po ay gagamitin lang ng Panginoon and I really pray for the Holy Spirit to speak po sa atin pong lahat. So naniniwala po ako na ang Lord po ang nagdala po sa inyo dito. Yes, binigyan niya po tayo ng buhay, tayo po ay nakakalakad, nagdesisyon po tayo dito, pero alam niyo po, it's always the grace of God that carries us. So it's really I always say that the word of the Lord is timely. Timely po palagi ang salita ng Panginoon. Hindi po siya aksidente. Kaya kahit ano po ang marinig po natin dito, pwede bang sabihin mo sa sarili mo, para sa akin yun. Para sa atin po kung ano po ang sasabihin mo ng Panginoon. And before I continue, inaanyayahan ko po muli ang bawat isa po na tayo po ay manalangin. Lord, we thank you because you have already blessed this time. You have blessed this place because your presence is here. At alam namin, Panginoon, na kasama namin ang banal mong Espiritu. At muli po, Panginoon, ay babaguhin mo ang aming buhay. At lahat, Panginoon, ng papuri at pasasalamat ay sa iyo lamang. Ito po ang aming panalangin in Jesus' name. Amen. Once more, papalakpakan natin ng Lord para magising pa tayo. At maalala natin, alam niyo po, binigyan po tayo ng lakas para po gamitin po sa Kanya. Amen. Alam niyo po, talking about prayer, I'm just so humbled to be here. Kasi alam niyo po, sa totoo lang, mahina po ako talaga. Mahina po ako. Baka meron din pong sa atin dito na nakakaisip palagi na lang ng mga weaknesses niya. Sino po yung ganon? Lagi mo na lang nakikita, napapansin yung mga flaws mo, yung mga weaknesses mo. But maybe that is the reason why I'm still here. Kasi because of the grace of the Lord, He taught me how to lean on Him. And that is through prayer. Yung sinasabi sa akin ni Pastor, kasi nag-hesitate ako magturo, sa totoo lang po. Just to be honest with you, kasi lately nakakaranas na naman ako ng mga kahinaan, ng mga pagsubok. Kasi pareho nyo lang din po ako. Pero sabi niya, that is exactly the reason why katatayo. Kasi it is not about me. It's because of God. You know why prayer po is powerful? Because it's because the power of God. It is simply powerful because it's about the power of God. Amen? Kaya po, ako po, ang buhay ko po, I'm just one testimony. This life is a testimony of prayer. At katulad po ng sinabi ni Ate Ellen po kanina, na bitbitin natin yung mga anak natin sa simbahan, pilitin natin hanggat kaya natin anyways, as long as they are under our authority, under our roof, why not? Diba? Kasi po, alam niyo po, hindi ko na po maalala kung ilang taon po ako nagsimula, pero bata pa lang po ako talaga, I have this awareness of the Lord. Nagpipray na po ako talaga. Kung may isa pong bagay na nagagawa ko in terms of faith, spiritual activity na nagagawa ko na bata pa lang ako, yun po ay pananalangin. Lagi po ako nagpipray. At hindi ko na po maisip ang buhay po talaga na wala po ang Panginoon. Dahil kung gano'n na lang po ang mangyayari, magpapakuha na lang po ako sa Kanya. Ayaw ko nang malayo sa Kanya. Kasi sabi nga po di ba kinanta natin kanina, saan manggagaling pa? Ang tulong ko ay magmumula sa Panginoon. So, alam niyo po, sa totoo lang, this is very close to my heart because as most of you know, or as some of you know, nasa prayer ministry po ako. Kasi po, ito po yung pledge, vow, and commitment ko po kay Pastor Alex. At sabi ko,
I will be for a lifetime, I will be your prayer partner. I will be your number one intercessor. And I will pray for you all the time. Kaya po, yung prayer ministry po sa church, palagi rin po akong nandun sa pangunguna po ng Panginoon. Meron po tayong prayer and intercession ministry kasi yun po yung inilagay po ng sa puso ko ng Panginoon. At alam niyo po ba, I'd rather pray than teach. Kung pwede lang po. Kung ako pa lang po ang mapipiliin, mas gusto ko po na mag-pray na lang po tayo ngayon at magpuri po sa Panginoon. Sino po yung game sa ganon? Mga kasama ko sa GRPW, kaway-kaway nga. At diba, ang tagal po nating nagpipray doon. Pero enjoy natin, tama ba? Because you know why? Our prayers are our declarations. There is power when we pray to God. Because again, when we pray, it is the power of God that we experience. Kaya alam niyo po, game po ako doon. Magpipray po ng matagal, praise and worship ng matagal. Sa totoo lang po, mas gusto ko po yun. At yun po yung naging vision ng buhay ko. Lalo na po kung maalala niyo po, I was here last time on my birthday. Pinag-preach din po ako ni Pastor Alex because I testified about the healing of the Lord in my life. I went through a long time of depression. And I can boast that it is the Lord who healed me and delivered me. And from then on, alam niyo po, I just really want to be with God. At alam niyo po, kung isi-simplify po natin, ganun lang po ang panalangin. Pakikipag-usap po sa Panginoon. Bakit po? Kasi gusto po niya tayong makasama. Amen? Gusto po niya tayong makausap. Mas naiintindihan ko po ito nung naging magulang ako. Pwede mo bang kaway ang mga magulang? Sino po ang gusto dito na lagi pong naririnig niyo po yung mga anak niyo kahit ano na lang ang sinasabi? Kasi ako po, kwento lang po ako. I'm a mother of 4 and just seeing them makes me really so blessed because they are also fruit of my prayers. Sabi nga po pala ni Pastor Alex, sabihin ko daw po ito. Sabihin mo sa kanila, sabi niya, hindi ko pa po naintindihan, sabihin mo, kaya mo to nakuha dahil doon. Tapos tumatawa siya, ano bang ibig mong sabihin? Tapos nagets ko na, siya po yun. Nagets siya po ba? Kaya mo to nakuha dahil pinag-pray mo. So, praise the Lord daw, kasi nakuha ko siya dahil nag-pray ako. Totoo naman po, nag-pray po ako talaga. And I really prayed for a man of God. That's why part also of my prayer is that, Lord, if you will give me a man after your own heart, I will serve you all of my life. But I've been serving the Lord before po ako mag-asawa. And then we are blessed nga po with 4 kids. Alam niyo po, iniisip ko po kasi na, bakit nga ba si Lord gusto po niya tayo na nananalangin? Kasi nga po, siya po yung ating ama. Yan, medyo nag-advance na po ako sa tuturo ko. Sino po dito, balik lang po ako, di ba? Tayo po, mga magulang, tinanong ko po sino yung mga magulang. Gusto niyo pong nakakausap yung mga anak niyo? O sawa na? Kasi nangihingi. At kung ano-ano na yung sinasabi. Pero alam niyo po ako, gustong-gusto ko pong nakakausap yung mga anak ko. At gusto ko po silang naririnig. Kahit po hanggang gabi na, hanggat may baterya po ako sa gabi. Kasi para po sa mga, sa mga di po nakakaalam, we are a homeschooling family. So imagine niyo po, tapos hindi ko po kasi talaga pinalaki yung mga anak ko sa gadget. So maingay po kami sa bahay. Alam niyo po, thousands of words are spoken in every corner of our house every day. At ang mga anak po namin, tinuruan po namin na maging open at sabihin po talaga nila lahat sa amin. Kaya po, alam niyo po, minsan, gusto ko na pong matulog. Siyempre, bilang nanay, dami nating ginagawa, napapagod ka din, kailangan natin ng pahinga. Pero alam niyo po, si Sarel po kasi yung parang pinakamadaldal ngayon. Alam niyo po, matutulog na lang ako, pag-uusapan pa po namin, nuclear fusion, electrodes, that one day the sun will explode. Anak, sabi ko, di mamamatay na tayo, ano mangyayari sa atin? And so many things in the Bible. Pero alam niyo po, they are music to my ears. At nabibless ako dahil gusto niya kaming kausap. At yung mga anak namin, gusto kaming kausap. At alam niyo po, ganun lang din po ang Lord po sa atin.
Amen. I believe that that's one of the heart of prayer. Dahil ang Panginoon po natin, gusto po tayong naririnig. Gusto po tayong laging nakakausap. So I said, balikan po natin, share ko lang po ulit yung verse po natin for the week, for the month, yung key verse po natin for the month. Colossians chapter 2, verses 6 to 7. So then, okay, sige, balik natin sa first slide. Ayan, rooted in prayer, okay? Our title for today po is rooted in prayer. Pwede ba nating i-declare sa katabi natin, the Lord wants you to be rooted in prayer. Alam niyo po, it's as simple as the Lord wants us to be rooted in Him. The Lord always wants us seeking for Him, seeking for His presence. To be rooted in the Word, which is what Pastor Alex started po and taught last Sunday, is to be also rooted in the prayer. Kasi hindi po natin sila pwedeng paghiwalayin. Palagi pong magkasama yan. Kapag nandun po ang salita, kailangan nandun din po ang panalangin. And so that we will experience the power of the Lord in our life. So Colossians 2, 6 to 7, dito pa rin po iikot po yung gusto pong mangyari ng Panginoon sa atin for the whole month. But I will be throwing verses to you and I will be honest with you po, na-challenge din po ako talaga. Ano po ba yung pipiliin na ituturo? Kasi alam niyo po, na-realize ko lang, ang dami-dami po pala talagang turo ng Panginoon tungkol sa panalangin. In the whole Bible, in the whole of Bible po, ang dami pong mga pagkakataon na tumawag po ang Panginoon sa mga tao para po manalangin sa Kanya. Ang dami pong pwedeng ituro. Kasi kayo po baka meron din po kayo mga katanungan. Like, paano nga ba makareceive ng answered prayer? 'Di ba? Meron din pong mga klase ng prayer. Meron din pong weapons of prayer. But as much as I want to teach everything to you po, I ask the Lord for what He wants to lay down po sa atin ngayon. And I think ang maituturo ko lamang po ngayon sa atin ay yung basic. Pero alam niyo po, most of the time, yung basic lang naman din po ang kailangan natin. Kasi minsan po, basic lang po, hindi pa po natin nagagawa, tama po ba? Basic po na pagpapasalamat po sa umaga, pag nagising po tayo, o kaya bago po tayo matulog, siya po yung maaalala natin. Those are basic things, but we miss it. Tama po ba? So with what I will share, I hope po that we will be reminded. Pwede po siguro sa iba, reminder na lang ito. Baka meron na po dito po talaga na malalim na po ang kanilang prayer life. Pero pwede rin po na, alam niyo naman po, ang Word of God palagi pong merong ituro sa atin. So I pray that these words will really minister to us. And now, just as you accepted Christ Jesus as your Lord, you must continue to follow Him. Let your roots grow down into Him and let your lives be built on Him. Then your faith will grow strong in the truth you were taught and you will overflow with thankfulness. Kanina po, halos nasabi na po dito, na-illustrate na po ni Kuya Dek. Thank you for that. And ni Pastor Alex po, na ang gusto po ng Panginoon ay mag-ugat po tayo sa Kanya. Alam niyo po, imagine na lang po natin na ganito, ang pinakaugat po natin si Jesus. Kasi siya lang po ang buhay po talaga. Without Him, apart from Him, we are nothing. John chapter 15 verse 5. So gusto po ng Panginoon, siya po yung pinakabuhay natin. Siya po yung source of life natin. So, ang gusto nga po, ang will po natin ng Panginoon sa atin, if we will simplify this verse, mag-ugat po sa Kanya, lumago at magbunga. Amen? Ulitin po natin, mag-ugat po, lumago at magbunga. Or tumatag at magbunga. Sa Tagalog po basahin ko, dahil tinanggap na ninyo na si Kristo Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo ng karapat-dapat sa Kanya. Patuloy kayong lumago at tumibay sa Kanya. Magpakatatag kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at maging mapagpasalamat din kayo. Mas maganda po sa English, overflow with gratitude. Isipin nga po natin, nung tinanggap po natin si Hesus Kristo bilang Panginoon na tagapagligtas, lagi po ba natin siyang naaalala? Lagi pa rin po ba tayong bumabalik kung ano ang ginawa po niya sa atin? At tayo po ba ay nagpapasalamat pa din? Alam niyo po ba na isipin pa lang po natin o palagi nating maalala
kung ano po ang ginawa ni Jesus sa atin. Sa totoo lang po, dapat solved na po tayo. Our verse for the year, may I remind you also po, 1 Corinthians chapter 15, verses 57 to 58. Am I right? Diba? Our victory is in Christ Jesus. The Lord has already conquered and finished everything on the cross. Lahat po ng mga problema natin, lahat po ng mga battles natin, lahat po ng mga source of anxieties and worries natin, and even our weaknesses or yung mga sumpa, alam niyo po ba, the Lord has already canceled everything. And He has won everything on the cross. Amen? By His stripes, we are healed. Alam niyo po, yung Diyos po ni Ate Beth, Diyos din po natin. Amen? At kung pinagaling po siya at pinapalakas, ganun din po ang gagawin niya sa atin. Amen? We are serving and praying to the same God. Kailangan lang po talaga, kilala po natin sino po yung ating Panginoon. Alam niyo po, ang will po ng Panginoon sa buhay natin, i-bless po tayo. Kung sino man po ang nauuna na gusto na pagpalain po tayo, alam niyo po, yun po ang Panginoong makapangyarihan sa lahat. Ang Panginoon po mismo ang gusto po na pagpalain tayo. So, moving on, mag-share po ako ng mga ilang bagay po tungkol sa prayer. So, we will answer the questions, what? So, parang medyo prayer 101 po tayo ngayon. What is prayer? Why do we pray? Why do we need to pray? And how do we pray? Amen? Pero, ayan po, simulan po natin sa ano nga po ba ang panalangin? What is prayer? Prayer is simply talking with God. Tanungin mo nga kayong katabi mo, nakikipag-usap ka ba sa Panginoon? Sige, tanungin mo siya, kailan kayo huling nag-usap? Nagpaalam ka ba sa Kanya? Napupunta ka ng church? Nag-pray ka ba? Nasamahan ka niya sa mga gagawin mo o sa pagsamba? Diba tayo po kasing tao, gusto po natin ng, dahil nga po physical beings tayo, gusto rin natin ng audible na maririnig. Kaya we like to go to friends, diba? We like to chat, diba? Gusto natin ng meron po talagang sasagot sa atin. Pero alam niyo po, ang pinakagusto pong makipag-usap sa atin, paulit-ulit ko pong sasabihin, ay ang Panginoon. So pag sinabi po nating prayer, ganito lang po siya kasimple, pakikipag-usap po sa Kanya. Amen? Next, what is prayer? Prayer is a spiritual communication between man and God. A two-way relationship in which man should not only talk to God, but also listen to Him. Amen? So sa pananalangin po, hindi lang po tayo nagsasalita. Pero, alam niyo po yon, kapag po tayo ay talagang taimtim na nakinig sa Panginoon o nakipag-usap sa Panginoon, tuturuan po niya tayong makinig. And you know what? Prayer is also about listening to the voice of God. Kaya po, kung meron po tayong mga katanungan sa buhay, tinatanong ang kalooban ng Panginoon sa aking buhay, o meron po tayong sitwasyon na hindi po hindihan, you know what? Just pray. Just pray. You know why? Because always answers. The Lord answers. Diba to Him with all their heart, sabi sa Jeremiah, they will be found by them. Ang mga naghahanap sa Panginoon, at mapapakinggan ng kanyang boss. It is the very means to experience the presence and the power of God on earth. So ang pananalangin daw po ay ang paraan kung paano po mararanasan ang presensya niya at ang kanyang kapangyarihan. Kailan po ba natin kailangan ng presensya ng Panginoon? Palagi po. Hindi lang po ito pag tayo nasusubok or po tayo may problema. Alam niyo po, even in good times, we need to be aware of the presence of God. Amen? In good times or in bad times, God wants us to be sensitive and to be aware po ng kanyang presence. At pag sinabi pong power, ito na po lahat ng kailangan natin. Sino po ang may need? Need of healing,
need of provision, need of comfort, need of deliverance, alam niyo po, just pray. Amen? Next, prayer po is also act. O ito po, alam ko po, praktisado po natin ito. Nagpipray po tayo kasi may kailangan tayo. Sino mo may kailangan kay Lord? Amen? So, ginawa din po talaga ng Panginoon ng prayer so that we will have access to His favor. Alam niyo ba pag sinabing favor, siya lang ang kaya pong magbigay. Minsan gagamit po siya ng tao, gagamit po siya ng sitwasyon. Pero alam niyo po, dapat sa Kanya po muna natin hanapin kasi siya ang gagawa ng paraan para sa atin. So, prayer is about asking for favor and with deep earnestness. Ibig sabihin, yung buong puso po talaga natin na hinahanap ang Panginoon. But the most important thing is prayer is what? Faith. Why? Because Hebrews chapter 11 verse 6, hindi ko na po napasulat lahat ng mga iba pang verse na sasabihin ko. Without faith, it is impossible to please God. There was a time in my prayer life, the Lord corrected me. And I asked forgiveness from the Lord. Kasi nagpipray ako, ang dala ko po pala puro pagdududa na. Doubting is not praying. But your doubts can be cured by prayer. Okay? Alam niyo po ba, complaining is also not praying. But prayer can cure your complaints. Pero hindi po ibig sabihin nito, hindi na po, kasi nga ang panalangin po, alam niyo po, just really come as you are. Dalhin po natin ang, kung ano man po tayo, ano man yung laman ng puso natin, kahit may mga negatibo po yan. But I believe that if we really seek God, at the end po, we will come changed by His presence. Kasi may pagbabago po talaga sa presensya po ng Panginoon. So ang gusto po ng Panginoon, kapag tayo po ay nananalangin, whether po sa personal prayer po natin, or pag pumupunta po tayo dito sa church, ang dala po natin, nananampalataya po tayo. Whether nagpipray po tayo para sa sarili, nagpipray po tayo para sa mga anak, nagpipray po tayo for healing. Sino po nagpipray ng healing? Alam niyo po, naniniwala po ako na isa sa mga challenge po na maniwala tayo sa Panginoon ay kapag may sakit ka at nagpray ka, wala pa. Alam niyo po ba na nasa pananampalataya po ang kagalingan? At kapag nanampalataya tayo, it will manifest physically. It will stay in faith. I know that, alam niyo po, na-challenge din po ako dito. Sa time na, kasi kahit po hindi lang mental, also physical, I also had some challenges, especially po nitong mga nakaraang taon. Naranasan ko rin na nagpipray ka, pero pagkatapos, hindi ka pa rin naman okay. Sino po yung ganon? Tapos magdududa ka. Alam niyo po ba, strategy po ng enemy yon? Napasukin niya yung isip mo na, nagpray naman ako, pero bakit ganun pa rin? Or kahit hindi po tungkol sa healing, sino po dito nagpipray na ma-restore yung mga anak sa Panginoon? Ang tagal na nagpipray, pero ala pa sila dito. Sino dito po ang nagpipray ng breakthrough or ng promotion, salvation ng family? Sigurado po marami po sa atin yan. Alam niyo po, kahit wala pa, hindi yan niya ang totoo. Ang totoo yung faith mo. Ang totoo po yung pinapanampalatayanan natin. Yung totoo po yung pinagpipray po natin. Alam niyo po, the truth is in faith. The truth is in the Spirit. And if you stand firm, sinabi po ng Panginoon, sabi nga po niya, di ba, let nothing move you. Stand firm in your faith. Then, kahit na po kailan po yan makita, mangyayari po yan. Alam niyo po ako, naniniwala po ako, meron po ako mga nashiran ng gospel, especially po this year from late last year. Meron po ako pinag-pray specific. Hindi ko po alam kung naalala po nito. I think kakasama ko po nun si Ate Connie, tsaka si Pastor Amila. We went into this house and I was so moved. I saw this parent na ang tagal na po niyang nag-aalaga sa isang anak na may cerebral palsy. Alam niyo po ba yung cerebral palsy? Yung wala na pong magawa, tapos medyo twisted yung body, tapos nakaratay na lang. Alam niyo po, I am so moved kasi una po dun sa nanay na nakakapagtrabaho pa rin naman po siya. Pero nakita ko na siguro yung anak po niya 30 plus na.
At imagine niyo po, simula po nang lumabas yon hanggang 30 or 31 years old siya, nag-aalaga lang po siya. Okay, but the next person that I was really deeply moved is yung pong anak niya. Hindi ko na po maalala kung babae o lalaki. And then, alam niyo po yung mga ganon, I think po, hindi na po sila makapag-isip ng tama. So sabi ko, Lord, paano to? Paano ako mag-share ng gospel? Kasi di po ba, your salvation will come from your decision. If you will accept Jesus Christ as your Savior and Lord. But alam niyo po, I just trusted my faith. I pray for that person. And I know that kahit na pinag-pray ko siya ng healing, hindi naman po siya na-heal at the moment, hindi po dumiretso ang katawan niya. Hindi po siya nakatayo. It's the same person. Nung nagsabi ako ng amen, yun pa rin po siya. But in my faith, I believe that he is healed, he or she is healed, and that he or she is saved. Maybe not here, I will not see, but one day in heaven, I will see. Amen? So may mga bagay po na alam niyo po, pinagpipray po natin, hindi po natin agad nakikita at the moment. But you know what my encouragement with you po? Stay in your faith. Because it's not about what you see, it's about what you believe. And if you believe, you will see. Amen? We just need to really trust the Lord that He is true to His word. Maybe not immediately, but eventually. Sabi nga, hindi man po at the moment, pero later on pwedeng makita. Makita po na ang tagal na nagpipray sa anak, di pa nagbabago. Makikita? Ang tagal na nagpipray sa sakit, pero parang hindi pa. In Jesus' name, magaling na. Amen? Ang tagal na may pinagdadaanan na hirap, pero nandito pa rin, in the Spirit, na-receive na. Amen? At alam niyo po ba, ang makakapagbigay lang po ng ganong faith, si Lord lang. Kaya kung pati yung faith, wala po tayo, ano po sabi ng mga disciples niya? Help us in our unbelief. Sa mga kabataan dito, I praise the Lord, marami akong nakikita ng mga estudyante, mga working. Pwede bang kaway-kaway? Kaway-kaway kayo, sige, be proud of your age. Minsan lang yan. Sa mga bata pa, alam nyo, practice mag-pray. Kung meron akong isang bagay na encouragement sa inyo, para makapagpatuloy kayo, kasi ang gusto ng Panginoon, maging faithful tayo, pray ng pray. Laging makipag-usap sa Lord, wag laging sa kaibigan, wag laging sa kabarkada, o kung kanina man sa boyfriend, sa girlfriend. Ako po si Pastor, gustong-gusto ko po siyang kausap, pero alam niya po, nothing can beat the presence of God. Nothing can beat the voice of the Lord. Amen? Okay, moving on. Ang dami ko pa pong slides. Most important thing in prayer. Why do we need to pray? Or yung examples, do I have examples? Example na kinuha ko po, first. Okay po, honest and biblical prayers. When we pray, you can be honest. Lord, hindi ako okay. Lord, I'm angry. Lord, I'm doubting. Sige, pwede rin. Kasi nga, doubting is not praying, di ba? But if we seek God, He can heal your doubts. Lord, I'm not happy. Lord, I feel sick. Lord, ayoko na. Lord, suko na ako. Lord, I want to give up. Pero pwede rin mag-pray, Lord, I'm so happy. Diba? Lord, I praise you. Those are all prayers. You know what? When you pray, just come as you are. Because the Lord is not judgmental. Si Lord, ina-accept po niya kahit sino pa tayo. Diba? Sabi sa James chapter 1 verse 5, though later on pa to, ang mga lumalapit sa Kanya, He doesn't find fault. Hindi po siya nag-i-spot ng may mali sa atin or may bad record po tayo. O ito, nakapagsabi ka ng bad word. O ito, may pinanood kang mali. Paano kita papakinggan? Hindi po ganun ang Panginoon. The Lord is ever gracious and merciful. Kasi alam din po niya na wala pong makakapag-ayos po sa atin, kundi siya lamang. Amen? So, first example po natin, Moses and Miriam's Song of Victory. Di ko na po babasahin, pero that's the
basis. Masyado na po mahaba. Exodus chapter 15 verses 1 to 21. This is her song and prayer after the Exodus. Yung Exodus po, yung deliverance po nila from Egypt. Next, so that's also prayer. Hannah's prayer of praise. Okay, baka marami po sa atin dito pamilyar dahil isa po to sa mga famous na example ng prayer. Nag-praise na po siya kasi binigyan na po siya ng anak. Sino po yung anak niya? Si Samuel. And then after that, binigyan pa po siya ng maraming anak kasi inoffer po niya sa Lord yung hiningi niya. What a faith. 1 Samuel chapter 2 verses 1 to 10. Next. Asaph's Psalm of Despair. Alam niyo pong ibig sabihin ng despair? I have been despaired for like half of my life. Alam niyo po yung despair? Loss of all hope. Yan po yung nararamdaman ng despair. Sino po dito nalulungkot? Baka may mga kabataan dito nakakaranas ng mga mental issues, anxieties, kalungkutan. Alam nyo, dalhin nyo lang yan kay Lord. Because the Lord loves you. Psalm 77. Okay, si Asaph is one of the Levitical musicians. Okay, kaya makikita nyo po yan sa Psalms, marami po mga Asaph nakalagay. Diba? He is a musician, but that's also one of the prayers during like they have this national trial or tragedy, yung mga Israelites, at ine-express po nila by the means of psalms and songs. Kaya alam niyo po, sino po dito minsan nahihirapan mag-pray? Go to Psalms. Isa po yun sa mga libro na kung hindi pa po tayo marunong manalangin o hindi mo alam ang sasabihin mo, alam niyo po, the Psalms can speak for you. Ang Psalms po pwede nating sambitin, di ba? At makita niyo po, ang word po kasi it has enough faith on its own. Kaya sabihin mo, pero Lord, parang wala akong faith para mag-pray. Alam niyo po, sabihin lang natin ng word of God kasi ang word may faith na it itself. Amen. Next, inapakita lang po dito mga different kinds of people with different situations, with different kinds of prayers. Next, David's prayer of repentance, Psalm 51. Okay, this is after he committed adultery and murder. O meron pa po bang hihigit po dito? May naging murderer po ba sa atin? O ito, murderer na to, pero lumapit sa Panginoon. Alam niyo po ang encouragement that we can draw from this? No matter what you have done, the Lord loves you. No matter what happened to your past, or even ngayon nag-struggle ka, the Lord loves you. He wants to welcome you. That's what I like about prayer. You can come as you are. Kahit sino ka pa, kahit anong nagawa mo, kahit anong kahinaan mo, alam niyo po yun, tatanggapin na tatanggapin po tayo ng Panginoon. Diba? Hindi po kasi ganyan ng tao. May naranasan po ako, naging open ako kasi I'm an open person. Gusto ko sinasabi ko yung, dahil ayoko po na may nakakabalakid sa relasyon ko sa isang tao, may malapit po akong kaibigan. Meron kasi akong kailangan sabihin kasi ayokong itago. So, naging open ako sa kanya. Pero after po na maging open ako, wala, friendship over na po kami. Sino yung ganon? Na friendship over po ako. Wala na po yung friendship. Hindi na niya ako sinagot. Pero baka pinaprocess pa niya. Yung sinabi ko, sino nakakaranas ng ganon? Gusto mo lang naman maging honest at maging totoo, pero hindi na ako kinausap eh. Pero naiintindihan ko naman, I pray for her. Totoo po yan ha, I pray for her. Totoo po nangyari. Pero natutunan ko po doon, si Lord lang talaga ang safest person ko. Si Lord lang ang safe place ko. Kahit ano pa ako, tatanggapin niya ako. At hindi lang tatanggapin po ha, kung anong kailangan pagbabago, siya po ang may kapangyarihan magbago sa atin. Amen? So, next. Solomon's prayer of dedication, 2 Chronicles chapter 16, verses 14 to 42. This is after the building of the temple. Remember po, gusto po ni David na kanyang tatay na siya ang mag-build. Pero hindi po inalaw ng Panginoon, siya po ang ginamit. Walang kahirap-hirap. Alam niyo po kung ano ng isang simbolo ni Solomon? Generational blessing. Kaya alam niyo po sa mga nagpipray na magulang, kahit po, alam niyo po ang confidence ko sa prayer, kung yung mga pinagpipray ko sa mga anak ko, I have faith na makikita ko yun, pero kung hindi man, I know that it will happen. Because I prayed to God. Because the power of prayer is the power of God. And as long as I pray according to His will, alam ko po mangyayari yan. Kahit hindi ko po makita,
Kaya alam niyo po, ini-encourage ko po ang mga magulang dito, keep on praying. Huwag po tayong susuko. Kahit po makita nyo o hindi, pero nag-iwan po kayo ng libo-libo at isang lifetime na panalangin para po sa mga anak nyo, mangyayari po yan. Amen. So, he's one of those examples na alam niyo po, na yun, lahat ng inheritance ng faithfulness ni David na experience po ni King Solomon. Next, meron pa ba? Of course, I think that's, the Pharisees and the tax collector's prayer. Luke chapter 18 verses 9 to 14. So the Pharisee was the self-righteous man, and the tax collector is the one who was praying for. Nalala niyo po, he was beating himself because he was sinful, but he knows that from the Lord, he can receive mercy. Amen. And last, I think, Jesus. Paul pa. Paul's prayer for the Ephesian church. Ephesians chapter 1 verses 15 to 23. Ano pinagpipray niya po dito? That the church will have the spirit of wisdom and revelation para maintindihan daw po kung gaano kabuti ang pagmamahal po ng Panginoon sa atin. And then next, Jesus' high priestly prayer. John chapter 17. So before he was crucified, he prayed for the church. Kaya alam niyo po, if you think that nobody is praying for you, that's not true. Someone prayed for you. And that is Jesus. Okay? John chapter 17, that is his very prayer for the church. Okay, so why do we pray? Bakit nga po ba tayo kailangan mag-pray? Why do we need to pray to God? Because He is our Creator and Savior. Ito po yung mga paborito ko pong oras sa umaga. Excited po ako na magising at mag-spend ng time sa Panginoon. Because praying is just also as simple as spending time with God. He wants to be with us. At ako po kasi personally, gusto ko pong maalala kung kanino po ako nanggaling. At sino po ang gumawa po sa akin. Baka meron dito na mga kailangan na maalala nila na bumalik sa Creator. Your Creator is your Maker. And your Maker is also your Savior. Romans chapter 8 verse 1, if I'm not mistaken, there's now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Kaya nga po sa presensya ng Panginoon, kung tayo po tinanggap natin si Jesucristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas, we are forgiven. Alam niyo po, yun ang sarap po nun na makakausap po natin yung Panginoon na hindi lang po nagbigay ng buhay sa atin, pero nagpatawad po sa atin. Kasi kayo po yung isa sa mga bagay na ako po personally kailangan kong maalala araw-araw. Kasi nagkakamali rin po talaga ako araw-araw. At masarap na mapakinggan na, alam niyo po yun yung boses ng Panginoon na He's not judging me, but He has forgiven me. He has created me in His image and likeness. And He has wonderful plans for me. So we pray para po bumalik tayo sa kung sino po ang gumawa sa atin. At para kung sino po yung gumawa sa atin, yun din po ang makakatulong sa atin. Paano natin patatakbuhin yung buhay natin? Amen? Kaya pwede mo bang sabihin sa katabi mo, balik lang ng balik sa Panginoon. Sabihin mo, pray lang ng pray. Amen. So our identity is in Christ Jesus. Next. In passing ko na lang po because marami pa pong verses, Revelations 4:11. Why do we pray? Because He is our Maker, He is worthy, okay, to receive glory and honor. Next, okay. In the beginning, God created the heavens and the earth. Genesis 1:26, we are made in the image and likeness of God. Next, why do we need to pray? Because He is our source and provider. Ito na po yun. Nakabalik po tayo kung sino ang gumawa sa atin. At siya rin po makakatulong sa mga needs po natin. Alam ko po na marami pong nananalangin sa atin dahil po marami po tayong pangangailangan. At alam niyo po ba na gusto po ng Panginoon na sa Kanya po tayo umaasa. Po mga pangangailangan, whether it is physical, lahat po ng aspeto, emotional, mental, spiritual, alam niyo po, the Lord wants us to depend on Him. Not on your boss, not on your employer, not on your business, kahit gaano po, karaming pera ang dinadala. Not on your studies, not on your teachers, not even po sa spouse natin, pero kanino po? Sa Panginoon. Sa Kanya po, siya po ang gusto na mag-provide po ng lahat po sa atin. Matthew 21 verse 22.
And whatever you ask in prayer, you will receive if you have faith. Sabihin mo sa katabi mo, you must have faith. Meron ba tayong Tagalog? Sa anumang hilingin ninyo sa Diyos sa panalangin, ay matatanggap ninyo kung may pananampalataya kayo. I will give you a moment. Isipin nyo nga pong mabuti, ano ba yung pinakakailangan po talaga natin? Hindi lang po gusto ha. Hindi po luho, pero kailangan. You know what the answer of the Lord to that is? I want to give that to you. And I can give that to you. Number 3, why do we need to pray? Because He is our Father. Ito po yung maganda po na, yan, maalala po natin, siya po ang gumawa. Siya po yung magbibigay ng pangailangan. Pero ito po, kailangan po nating maabot sa prayer for relationship. Ating Ama, at siya po yung ating, pag sinabing ultimate parent, kay nanay, tatay, lahat na po yan. Siya po ang ating pinakamagulang. Romans chapter 8, 10-16. The spirit you receive does not make so that you live in fear again. Rather, the spirit you received brought about your adoption to sonship, and by Him we cry, Abba, Father. Baka meron po dito, hindi po naging maganda yung situation sa bahay dahil hindi po ideal yung kanilang tatay. Meron pong tatay sa langit na tutulong po at magbibigay kung hindi pong mga na-receive. At tayo po, kahit matatanda na po tayo, meron pa rin po tayong magulang. Mga magulang, may magulang pa rin po tayo. Diba? Na mag-aalaga at gusto pong mag-alaga po sa atin. Next. Why do we need to pray? Yan. The Spirit Himself testifies with the Spirit that we are God's children. So para po maalala po natin na anak po tayo ng Panginoon. Alam niyo po, isa po ito sa mga kapag tayo po ay, I will emphasize a little po dito, ang pananalangin po tama po na gusto po ng Panginoon na umasa po tayo sa Kanya. Pinag-uusapan po namin ito ni Pastor ng mga nakaraang linggo. Bakit nga ba kailangang manalangin? Alam niyo po, because the Lord wants to be intimate with us. Gusto po ng Panginoon na maging malapit po sa atin. Paano po nagiging malapit ang dalawang magkarelasyon? Kapag palagi pong nag-i-spend ng time. Pag po palagi pong nag-uusap. At naalala niyo po kanina, ano po yung meaning ng prayer? Give and take po siya. May nagsasalita, pero kailangan din pong makinig. If tayo po ay nag-uugat na at lumalago na, tumatatag na po sa ating pananampalataya, ito po yung isang pwedeng maging bunga. Actually, pwede na po itong maging bunga. Nananalangin po tayo sa ating Ama because of relationship. I pray na ma-reveal pa po yan po sa atin kasi ito po medyo mature level na po talaga ng prayer. Na hindi na lang po tayo nagpipray kasi kailangan natin ng something, but we are praying because we need someone. And that someone is the only person that can fully satisfy us. Di ba? Bakit po tayo palaging kumakain? Bakit po tayo kailangan magtrabaho? Bakit po tayo naglilibot? Bakit po tayo humahanap ng mga kaibigan? Bakit po tayo nag-social media? Bakit tayo nag-entertainment? Kasi naghahanap tayo ng magpupuno. Naghahanap po tayo ng mag-entertain. Naghahanap po tayo ng magpapasaya. Kailangan ng pagkain po sa table. Kailangan po lahat yan. Hindi po sinasabi ng Lord na hindi. Pero alam niyo po, on the root of it all, kailangan natin ng tao. At ang tao na yun po ay ang ating Ama. And I pray po, ipag-pray po natin na ang pananalangin po natin ay hindi na lang po dahil may kailangan tayo, pero dahil kailangan natin siya. Dahil alam niyo po yan, dahil mahal natin siya, dahil mahal niya tayo. At dahil gusto po natin gawin ng kanyang kalooban. At alam niyo po, nangyayari po ito sa paulit-ulit
ulit na pananalangin at pagsisik. Hindi po ito kung paano pong ang mag-asawa, hindi po bigla na lang pong nagpakasal at nagkaroon po ng anak at pamilya. Parang ganun din po sa relationship natin sa Panginoon. Para po siyang, ayan, ang lagi nating example, yung plant. Para po siya talagang plant na aalagaan, nina-nurture. At saan po yan? Sa quiet time po natin. Yung pong tinatawag na secret place. Yung oras na inaasam-asam mo. Kasi ako po personally, yun po yung most favorite time of my day. And I am so excited to meet my Father. Because my Father loves me. Because my Father satisfies me. Because my Father knows what I need more than I do. Because my Father is my life. I hope po na maintindihan po natin yan at maranasan po natin yan. Alam niyo po yan, nananalangin tayo kasi dahil po sa pagmamahal po niya, dahil po sa presensya niya, at dahil yun po ang pinaka-importanting relasyon na kailangan po inaalaga natin because without Him, we are nothing. Amen? So, yeah. There's a saying, last one is, why do we need to pray? Meron nga pag isa, because Jesus did pray. Set an example. If Jesus prayed, di po kaya mas kailangan natin? Mark 1:35, gigising po siya sa umaga, ng maaga, para ano? Para makipag-usap po sa Ama. Alam niyo po, there was a time na sabi ko, Lord, may mga ganitong issues na yung mga anak ko, may mga nagbabago na, may mga pagbabago na kasi lumalaki na sila. Alam niyo po, hinarap sa akin ng Lord sa Book of Job. Ano pong ginawa ni Job? Yun ang prayer ko kay Lord, sinagot niya ako in the Book of Job. Gumising siya ng maaga. Meron ka bang katabing magulang dyan? Kalabitin mo siya, gumising tayong maaga. At mag-pray. Kasi ano po yung mga anak niya? Makasalanan. Makasalanan po yung mga anak ni Job. Kung nabasa niyo po ang inyong story, just go to the Book of Job. At alam niyo po yung anong ginawa niya? Nag-pray po siya early in the morning. At alam niyo po, every morning, yun din na po yung ginagawa ko by the grace of God. Sometimes, hindi ko po siya nagagawa dahil alam niyo po bilang magulang, napupuya tayo, napapagod tayo. Pero alam niyo po, sa biyaya ng Panginoon, dinadala niya ako sa oras na yun. At alam niyo po, excited ako sa oras na yun. Hindi ko po alam kung may nakakaintindi sa sinasabi ko. Kasi it takes faith para maintindihan na masarap po talaga siyang makasama. At masarap po siyang makausap. At yun po ang pinakamagandang bagay na magagawa mo para sa sarili mo. Ang makanaig siya. Tama po ba yung Tagalog ko? Makaisa siya. Makasama po siya. Because He is real. Amen? He is real. Actually, I'm talking about the Spirit of God. The Holy Spirit. Okay, let's go to, asan na ba tayo? I only have a few minutes. What's our next slide? Okay, Jesus is God's gift. Ano yan? Jesus is God's gift to the world. And the Holy Spirit is God's gift to the church. But let's move to how do we pray? Who do we need? And who do we need when we pray? Okay, Romans 8:26-27. In the same way, the Spirit comes to us and helps us in our weaknesses. We do not know what prayer to offer or how to offer it as we should. But the Spirit Himself knows our need and the right time, intercedes on our behalf with sighs and groanings too deep for words. Sa Tagalog. Wala tayong Tagalog. Okay, ganito lang po kasimple yung sinasabi ng verse. Ayan. Tinutulungan tayo ng banal na Espiritu sa kahinaan natin. Take note of this. Hindi natin alam kung ano ang dapat nating ipanalangin. Kaya, ang Espiritu na rin ang namamagitan sa Diyos para sa atin sa pamamagitan ng mga daing na hindi natin kayang sabihin. Do you experience that po? Alam ko meron po tayong lahat. When you come to God, you don't know what to say. When you come to God, you just burst in tears. Ibig po sabihin parang iiyakan na lang, hindi mo alam kung anong sasabihin mo. Alam niyo po, this is also dahil hindi po natin alam ang sasabihin natin, ang Holy Spirit po ang nagpipray po sa atin. Alam niyo po kung kailan natin ito makikita? Through the speaking of tongues.
Alam ko, this is really actually another topic. Pero alam niyo po, the gift of tongues is really a gift from the Holy Spirit. Baka meron po kayong naririnig po dito sa church na nagpipray po, nagsasabi po ng mga ibang lengguwahe. Alam niyo po, that is the Holy Spirit praying. And if you don't have it, I encourage you, you can ask the Lord. Lord, help me to speak in your tongues. Kasi that is the prayer that is direct to God. Hindi po tayo marunong mag-pray. Alam po ba natin yon? Hindi po tayo marunong mag-pray. Hindi po tayo nagpipray lagi ng tama. Kaya po, kailangan po natin ng Holy Spirit. Another verse, it says here, there's one more verse, Luke 11:13, kung ang Ama natin nagbibigay ng mabubuting regalo, how much more will the Heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask Him? Okay? Pwede po nating hilingin sa Panginoon, Spirit of God, come to me. Actually, the Holy Spirit is in those who are already saved, who received Jesus Christ as their personal Savior and Lord. Pero yung kapangyarihan po ng Holy Spirit at yung kalakasan po ng Holy Spirit, pwede po nating hingin sa Panginoon, lalo po sa panahon ng ating pananalangin na po tayo po ay nangihina at hindi po natin naiintindihan. Holy Spirit, help me. At alam niyo po ba, this is actually, I think one of the most important thing po na pwede po nating matutunan sa panalangin. Hindi lang po natin kailangan ng faith, hindi lang po natin kailangan ng tamang panalangin, pero kailangan po natin ng tao. At yan po ay ang Holy Spirit. Alam niyo po, pray to God, Holy Spirit, help me. And He will come through for you. Lalo po sa panahon na nangihina po tayo, mararanasan po natin ang kalakasan po na nanggagaling po sa Kanya. At Holy Spirit po, alam niyo po, our greatest prayer partner. Minsan nagpapapray tayo. Ako na po, isa po ako, magpapapray po kayo sa akin, hindi po ako makasagot agad. Tama po ba? Alam niyo naman po kung kailan po ako sumagot. Kasi nakatutok nga po ako sa mga anak ko. Pero alam niyo po, 24/7, you have someone who can pray for you and pray with you. And He is God. And that is the Holy Spirit. Alam niyo po, dinidevelop po kasi yan. Inaas po sa Lord. At talagang mas maiintindihan at mararanasan po natin pag tayo po ay palaging nag-i-spend po ng time sa Lord. Pero I encourage you po, hingin po natin sa Lord. At hindi mo na mararanasan muli pa na mag-isa ka. Hindi mo na mararanasan muli pa na, alam niyo na walang nagmamahal sa iyo kasi meron. And that is the Holy Spirit of God. Amen? Alam niyo po, during the time na ang hirap po sa isang tao na depressed. Kahit anong sabihin sa'yo ng mga tao na nandyan sila para sa'yo, pag gabi na, nag-iisa ka pa rin talaga. Kahit anong, naranasan ko po yan eh. Siyempre, papasalamat ako na may mga, andyan si pastor, mga magulang ko. Alam niyo po yan, may mga nag-pray para sa akin kasi hindi ko naman po yun, di ba, pinaalam po sa church. Pinaalam ko na lang po nung natapos na. Daming pagkakataon na ang isang tao na talagang nasasadlak talaga sa sobrang kalungkutan, ang pilit kasing ipinapasok ng enemy sa isip niya ay mag-isa lang siya. At walang nakakaintindi sa kanya. Alam ko po nararanasan din po ito ng mga tao na may sakit. Kasi pag may sakit ka, ikaw lang naman ang may sakit nun. Hindi naman yung iba. Tama po? At lalo na kung meron ka ring problema na parang unique lang sa'yo. Kahit sabihin nila na nandito lang ako, hindi pa rin talaga eh. Hindi pa rin po talaga fully naiintindihan, tama ba? Pero alam niyo po, dito ko po naranasan, naturuan ako ng Panginoon na hindi ko maisip na nag-iisa ako dahil nandyan ang Holy Spirit para sa akin. Amen? I pray that you will have this revelation, but also not only revelation, but an experience. This is something po talaga na pinagpipray. Ang ganito pong panalangin po na, alam ko po medyo malalim na po yung sinasabi ko, pwede pong para sa iba or para sa mga bata. Pero alam nyo, ang isang magandang experience sa panalangin ay wala sa age. Nasa pananampalataya. Kung mananampalataya ka na lahat ng mga bagay na ito ay totoo, ipararanas yan sa iyo ng Panginoon. Amen? So,
pwede ko po bang invite na tumayo po ang lahat? I think that's it. I still have other things po in the slides, pero ito po kasi nga po, alam niyo pong prayer, sabi po nila, isa to sa mga bagay na most talked about or most taught. Marami po kayan, makikita niya, narinig po yan sa ibang churches. Makikita niyo po sa YouTube, maraming teachings. Pero po ito ay one of the least done. Hindi po siya nagagawa. Meron din po tayong intercession sa church every day. If you feel like you are called by the Lord to be part of the church para mag-pray. Kasi alam niyo po, ang next level din po ng panalangin, hindi na lang po tayo nagpipray para sa sarili. Pero nagpipray po tayo para sa iba. Nagpipray po tayo para sa simbahan. Nagpipray po tayo para sa church. You can tell me, there is an ongoing prayer every day in church. And alam niyo po, these things, i-apply na lang po talaga natin to Sa totoo lang po. So, I hope to see you on Saturday. Saturday po, may prayer din po ang church, 6 to 7 a.m. Ito po yung mga bagay na hindi na lang po natin talaga kailangan pakinggan. Kasi pagdating sa panalangin, simple lang po talaga ang panalangin. Pakikipag-usap po sa Panginoon. Alam niyo pong kailangan na lang po natin gawin, mag-pray na lang po talaga. Amen? So, the Lord wants us to be strong in our faith. The Lord wants us to bear fruit. Gusto niya po na tayo ay pagpalain at maging pagpapala. Ang tao pong mabunga, nagiging pagpapala sa iba. Pero alam niyo po, this is the only way is to be rooted in Christ. And to be rooted in Christ means to be like Him as He prayed. To be rooted in Christ is to be rooted in His presence. To be in His presence is to call unto the Lord. Hindi po to kailangan po lang na sa quiet time lang po natin. Alam niyo po, we can pray anywhere. We can pray anytime. And I want to encourage you with this last verse. Do we have it? 1 Thessalonians 5:16 to 18. Pray without ceasing. Gusto niyo pong maranasan ng Panginoon? Mas maraming panalangin, mas maraming babad sa presensya ng Panginoon, mas maraming karanasan sa Panginoon. Maraming kapangyarihan, maraming karanasan sa Kanyang presensya at sa Kanyang kapangyarihan. And alam niyo po, how does the Lord want us to end every time we pray? We thank Him. When we pray, Lord, thank you. Sabihin natin ito, 1, 2, 3, 4. Ito yung prayers natin, ito yung intercession natin. And let us always end with, Lord, thank you, and may your will be done. Ang panalangin po ay pagsuko sa Panginoon. Dahil kahit ano saan po natin tignan, kahit ano po ang gawin natin, mas maganda po ang kalooban ng Panginoon kaysa po sa kalooban natin. Amen? Pero kailangan din po natin magbabad sa salita kasi nandun po ang kalooban niya. At pag nabasa po natin ng salita, ipag-pray po natin yon. At alam niyo pa, pinakamaganda pong prayer, ang kalooban po ng Panginoon. At pinakamasarap na karanasan sa prayer, makasama po ang Panginoon. It's not just about what will He give, what He will give, but it's about Him. Yung siya po ang maranasan natin. Amen? Praise God. Prayer is powerful because it is the power of God. And if you want to experience the power of God, alam niyo po, we just need to pray. We just need to come to Him as we are. The Lord is just waiting po para po sa atin. I pray one way or another, we are touched by the message of the Lord. At alam niyo po, hindi po ito ang katapusan ng mensahe ng Panginoon para sa kasaramihan po sa atin o para sa ating lahat. Let it be the start of a new prayer life for us. Because God wants to give us His best. Alam niyo po, God, when the Lord wants to do something in our life, He will set His people first up for prayer. Kapag may gusto po siyang gawin sa ating buhay, alam niyo po, He will call His people first to pray. Magtatawag po siya sa